Ang menu natin today mga tita is perfect sa mga kabit ng asawa nyo na naglilihi na. Char. So hello mga tita. Syempre kailangan natin ng pasayan kasi tempura dong ang gagawin natin. Pwede din namang isda mga tita, walang problema. Sugpo lang talaga madalas ginagamit ko kasi ito lang ang kinakain ng pamilya ko. Pero mas masarap din ang squid or ang isda mga tita, pwede din dito, ganun, oo. So hugasan na natin sila, tapos yung sugpo, babalatan mo siya mga tita kasi syempre hindi naman pwedeng hindi mo balatan, matigas yan. So pagkatapos mong binalatan mga tita, hiwain natin yung spinal cord niya kasi nandun yung mga dumi-dumi niya, ganun, oo. So, kunin mo siya. May ibang mga spinal cord na walang dumi mga tita. So, lucky ka pag ganun, diba? Tapos, pagkatapos mong hiniwa yung spinal cord niya, nalinis na siya, hiwain mo sa may bandang tiyan niya mga tita. Pero, wag mong masyadong diinan, baka kasi maputol siya. Tapos, sa bandang spinal cord niya, push mo lang siya slight mga tita. Tapos, dapat ganito yung itsura, hindi putol-putol ha. Tapos para magmukhang fresh yung natin, sugpo natin, kumuha tayo ng malamig na tubig, tapos lagyan ng asin, babad mo lang siya mga tita, hugasan natin, oo, yung parang nasa dagat pa rin siya, diba, para magiging fresh siya, ganun. Babad mo lang siya ng mga 2 to 3 minutes mga tita. Tapos pagkatapos mo siyang mababad, tapon mo lang yung tubig, tapos idadry mo siya para dumikit yung butter niya, ganun. Kasi pangit pag basa-basa siya, diba mga tita? Hindi masyadong didikit yung butter sa katawan niya. Tapos pagkatapos natin i-prepare yung sugpo natin, sunod naman natin yung sibuyas natin. By the way mga tita, kahit anong gulay pala, pwede dito sa tempura dong natin. Pwede kang gumamit ng eggplant, pwede kang gumamit ng mga okra or ano-ano pa, kalabasa. Pwede din yung sweet potato mga tita or kung ano yung available sa bahay mo. Itong ginagamit ko, ito kasi yung laging available sa bahay namin, kaya ito yung ginagamit ko. Tapos itong mushroom na to, medyo masarap kasi siya, kaya ito lagi yung ginagamit ko na mushroom dito sa bahay namin. Tapos gumagamit din ako ng ova leaf. Masarap yan mga tita. Ewan ko kung meron sa lugar nyo, pero dito kasi sa Japan maraming ganyan. Lagi talagang ginagamit yan. So, kumuha ka ng flour mga tita, yung kitchen flour nyo na laging ginagamit nyo. Tapos, itong tempura flour nyo. Yung tempura flour nyo, yun yung gagawing butter nyo. At dahil nga maganda ako, nakalimutan kong kunan ng video yung paggawa ng butter mga tita, kaya sorry talaga. So, yung kitchen flour nyo, ididip nyo lang yung mga gulay nyo, yung mga ipa-fry nyo para mag-dry talaga siya mga tita, para dumikit talaga yung butter niya. Ganun yung sekreto nun mga tita. Madami ako nakikitang video pero hindi naman nila ginagamit yung kitchen flour So pagkatapos mong ididip sa kitchen flour, ididip mo din siya sa butter mga tita, sa tempura butter mga tita, tapos saka mo siya iprito para mas masarap siya, ganun, o diba? Talagang dumidikit yung butter niya sa mga gulay niya, sa mga ricados mo. So, dapat binabaliktad mo din yan siya mga tita para maganda yung pagkaprito niya. O, diba? Pagkaprito niya, unang prito mo yan mga tita ha, ilalagay mo lang siya sa strainer para tumulo yung mga excess oil niya. Tapos, isa-set aside mo lang siya. Tapos, kasunod nating iprito is yung sugpo natin mga tita. Tignan mo, hindi siya nagko-curve, diba? Kasi nga, yung ginawa mo kanina, yun yung purpose doon. Oo, ganon. So, deep mo lang yan siya mga tita at huwag kang magkalala kahit magkadikit yan sila. Kasi, pwede mo din namang paghiwalayin sila, ba diba? Kung gusto mo talaga siya kahit may asawa pa siya. Hala! Na paano yung voice over ko? Parang naiba na. Parang hindi na to tempura So, yan na yung una mong prito mga tita. Set mo lang siya ng 5 minutes kasi ipiprito natin siya ng pangalawang beses. Yan yung sekreto ng crispiness niya mga tita. Maniwala kayo kasi 100 years ko nang nasubukan ito. Ganun, oo. Tapos ayan na nga, pinrito na nga natin mga tita. Mga 1 minute lang, o. Wag masyado. Wag mong sunugin mga tita. Hindi mo siya ikikremate. Ipiprito mo lang ulit siya mga 1 minute lang. O, titignan natin yung crispiness niya ha. O si, diba, narinig nyo yun? Ako kasi mantika lang ang narinig ko, ganun. So, ayun na nga mga tita. Yung sauce na yan mga tita is gawa-gawa ko lang din yan. Mirin, Japanese sake, at toyo. Tapos nilalagyan ko ng asukal. Sinusunog ko lang siya sa kawali ko. Kinakaramel ko lang siya. Tapos pagka nagkaramel na siya, yan na yun, sauce na siya mga tita. Depende lang din yun sa panlasa mo. Mag-imbento ka, ganon.
Tapos yung kanin mo, pababawan mo lang siya ng nori mga tita para may design ka, para gumanda naman siya. At pampasarap din yan mga tita, oo. Tapos dyan lang sa ibabaw, lagay mo lang yung mga tempura mo, tapos lagyan mo ng design para masarap tingnan. Tapos finish na siya mga tita, o diba, ang galing-galing. Yung pagluluto pala mga tita, sarili mong desisyon yun. Ikaw yung magdesisyon. Ay, nabubulol ako. Sorry mga tita. Ikaw yung magdidesisyon sa mga gagawin mong mga lasa-lasa dyan sa mga niluluto mo. Ganon, oo. Kasi yung mga recipe na nakikita mo sa mga video-video, gawa din yan ng mga nagluluto ayon sa panlasa nila. So, tikman na natin mga tita. Ay, sorry, nahulog. O, diba mga tita, sound pa lang ng kagat mo, ulam na. So, diba, yun yung sikreto ng crispiness niya mga tita. Yung idadalawang beses mo siyang prituhin para crispy siya talaga. So, sana may natutunan kayo sa video ko mga tita. At sana matry nyo din kasi sobrang sarap talaga nito. Huwag kayong mag-alala doon sa mga sauce mga tita. Pwede kayong gumamit ng mga sauce na kung ano yung gusto nyo. Pero yun talaga yung sauce, main sauce ng tempura dito.